President Cheese Escudero. Giit ng palasyo, mananatiling inosente ang mga dinadawit sa isyong ito hanggat walang nahahatulang guilty batay sa mga Yun naman pala eh. Bakit kung ipako nyo sa krus ang mga diskaya, ganun-ganun lang eh. Wala pa naman desisyon ng korte tungkol sa kanila. Wala pa nga silang kaso eh. So nung si Martin Romualdez nasasakdal, hindi pa siya guilty. Hanggat walang, bakit si Pangulong Duterte kung makapagsalita kayo parang guilty na eh, wala pa namang verdict ng korte. Double standard kayo, no? Oo, no? Kayong mga hayop talaga kayo, wala talaga kayong matinong ginawa sa mga buhay ninyo. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos Bangag. Marcos Bangag. Magandang araw mga banateros. Bangag. Kamusta naman ang buhay-buhay? Ito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news peddler. Sa balat ng YouTube, ang vlogger na hindi dapat siniseryoso, ang vlogger na walang reputasyon, ang vlogger na puros kabalbalan lang ang pinaggagawa sa YouTube. Ayan na nga mga bossing, another day, another uratan session with yours truly, Boss D TV at your service, at pasasakitin na naman natin ng mga ulo, atay, balumbalunan, puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga kawatan sa pamahalaan, lahat ng mga buwisit, salot, switik, lahat ng mga hayop, animal, lahat ng mga kupal, lahat ng mga magnanakaw, lahat ng mga mang-uumit, holdapper sa pera ng taong bayan, mga sabog sa kapangyarihan at lango sa kapangyarihan ng mga nasa gobyerno, mga demonyo, mga satanas, mga Judas at Barabas. Ayan, maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa ating channel at sa inyong pagtangkilik sa mga uploads natin. Panatilihin pong kayo'y nakasubscribe sa ating channel at panatilihin nyo rin po na kayo ay nagla-like, nagsishare, nagsusubscribe sa lahat ng mga banateros. Si Coach Oli, Banat Pai, si Sir Jack, ayan, magpupolitika na din. Si Jay Guevara, Master Judea at si Paring RJ. Ayan, kamusta ang Lunes mga bossing? Kayo ba ay nakapagpahinga? Oo, ayun pa din ha. Lagi pa din nating ipinapaalala. Wag na wag kayong makakalimot sa totoong issue ng ating bayan. Ano ba yung totoong issue ng ating bayan? Ang totoong issue ng ating bayan ay araw-araw ninanakawan kayo ng mga buwisit na mga hinalal natin. Kinampanya nyo. Inaway-away nyo pa yung mga angkan ninyo. Binlak-blak nyo pa yung mga kaklase ninyo, mga kaibigan nyong tunay. Dahil lang sa inyong pagkababudol sa mga politikong ito na siya ngayong gumagahasa sa inyo. Kailangan nyong tandaan na sa tuwing kayo'y gumigising ng umaga para makipagbakbakan sa traffic, sa hirap sumakay sa mga bus, sa MRT, lagi nyong tatandaan na yung mga anak ng congressman, senador, presidente, mga kontraktor at mga kawani ng pamahalaan, sila po ay napakasarap ng sakay nila sa kanilang mga SUV, mga naka-Land Cruiser pa yan na mga bulletproof. Lagi nyong tatandaan Lagi niyong tatandaan, ipunin ninyong lahat ng inyong galit na sa tuwing
kayo'y nagugutom at nagtitipid sa inyong mga kakainin, sa opisina man, sa eskwelahan man, sa bahay man, lagi niyong tatandaan na sa inyong paghihirap, laging merong masarap ang pagkain sa hapagkainan ng mga punyeta na mga anak, pinsan, kamag-anak, kaibigan, asawa, kabit, anak sa labas, mga putok sa buho na mga anak ng congressman, mayor, gobernador, senador, presidente. At lagi nyo ring tatandaan na sa tuwing kayo'y hirap na hirap magbayad ng kuryente, na kayo'y hirap na hirap magbayad ng internet, magbayad ng bill sa tubig, lagi nyong tatandaan na sa kabila niyan ay binabayaran nyo yung mga 24 oras na air conditioner ng mga politiko at mga anak nilang mga walang alam sa buhay. Tandaan ninyo na ang bawat cocaine na sinisinghot ng mga hudas na yan, sa inyo galing yan, kaya sisipagan nyo magtrabaho, mga kabanateros. Lalo na kayong mga OFW, sisipagan ninyo magtrabaho, ha? Oo, dahil marami kayong pinapalamon na mga pamilya ng mga kawatan sa Pilipinas. Yung mga buwis na binabayad ninyo, napupunta sa mamahaling bag, mamahaling sasakyan. O, katulad nga nung sinasabi natin, sa tuwing kayo'y tipid na tipid, lagi nyong tatandaan na yung anak ni Tulfo busog na busog. Yung anak ni Tulfo hindi na magkasya sa mga damit niya. O baka sa susunod, kumot na lang ang isuot niyan. Dahil sa sobrang taba na ng tao na yan sa posibleng paggastos ng pera ng taong bayan. Galing din ng tatay, no, si Rapi Tulfo. Galit sa kawatan. Nagpapa-lifestyle check. Nagpapa-lifestyle check pero hindi nila ma-lifestyle check yung mga sarili nila. Yung pamilya niya hindi na gumagalaw yung mga mukha sa sobrang rangya ng buhay. Tatandaan ninyo na sa tuwing kayo ay hirap na hirap sa pagbabayad ng matrikula at yung mga may edad naman na hindi na umaasa ng pangmatrikula sa magulang at nagtatrabaho sa Jollibee, sa mga fast food chain para lang makapag-aral, mag-self-supporting. Lagi niyong tatandaan na yung anak ng mga congressman nag-aaral sa Europa, kumukuha ng mga kurso na hindi naman applicable sa Pilipinas kasi ang gagawin lang ng mga hudas na yan, papalit lang sa kanilang mga magulang at nanakawan lang kayo. Simple lang naman maging politiko sa Pilipinas Basta makapalang mukha mo, demonyo ka, satanas ka, magnanakaw ka. Ayan, yan ang unang-unang qualifications para ikaw ay maging lingkod bayan sa Pilipinas. Tandaan niyo yan. O nasa tuwing nagdidildil kayo ng asin, hirap na hirap kayo sa buhay, etong mga kawatan sa pamahalaan, ganyan ang ginagawa. Sarap buhay. Oo, kaya nga naisip ko bago tayo magsimula, meron lang akong istorya sa Biblia na natagpuan natin. Natatandaan ninyo kasi naalala ko lang. Oo, meron kasi mga bossing sa Biblia, yung mag-ama na ruler ng Babylon. Alam nyo ba yon? Yung si Nebuchadnezzar, yung napakataas ang pride na isang hari, ruler ng Babylon. Sila din ang nag-seize ng Jerusalem. Yung mga kopita, mga tawag dito, mga baso na holy, sila din ang nag-sequester. Ngayon, itong hari na ito, itong hari na si Nebuchadnezzar, mga bossing.
Oo, hindi siya nagbibigay ng kumbaga props sa Panginoon. Lagi niyang inaari na ang lahat ng mga magagandang nakikita at ginawa niya, siya lang ang gumawa. Oo, sabi niya na sabi niya na itong yung mayroon siyang yung napakagandang garden, yung hanging garden niya. Oh. Sobrang pride ng tao na ito. Nakita niya yung kanyang garden, yung Babylon. Nga niya look at the great kingdom I made with my own power. Oo, yun ang yun ang sinabi niya. Hindi siya nagbigay ng glory sa Panginoon anong ginawa sa kanya ng Diyos. Agad, hinambol siya. Tinapik siya ng Panginoon at tinanggal yung kanyang katinuan. Oo, nawala ang kanyang katinuan, nabuhay siyang parang hayop, kumakain ng damo. Humaba ang buhok, humaba ang kuko. Tapos talagang from a mighty person, bilang isang makapangyarihang tao, isang iglap lang biglang nawala yung kanyang katinuan. Kita mo nangyari. Bigla siyang ibinalik sa lusak. Ganon kagaling ang Panginoon. Na kapag masyado kang nakafocus sa isang bagay na akala mo ikaw lang ang may kapangyarihan, ikaw lang ang pinakamagaling, ikaw ang pinakamalakas, tandaan mo yan. Yung itinataas ang sarili ay ibinababa. So ganun ang nangyari sa kanya. Tapos yung yung kanyang anak naman. Yung kanyang anak, yung pumalit sa kanya, ganun din, loko-loko din. Talagang party-party sila. Sa sobrang pagpa-party-party nila, ayan, yung ginamit pa nila sa kanilang pag-iinuman, yung mga nakuha nilang religious na mga kagamitan sa Jerusalem, ginamit nila yun sa kanilang sex orgy, ginamit nila yun sa kanilang pag-iinom, pagdodroga. Yun ang tapos biglang-bigla habang sa kalagitnaan ng kanilang pagpa-party-party, si King Belshazzar holds a feast drinking from the holy vessels taken from Jerusalem's temple. Nagpa-party-party, nagsi-sex orgy, nagko-cocaine. Biglang merong biglang merong lumabas na sulat sa dingding, mga bossing, at ang nakalagay ay mene tekel parsin. Ibig sabihin nun, your days are numbered, you have been weighed and found wanting, your kingdom will be divided. That same night, pinagpapatay silang lahat. Ganyan gumalaw ang Panginoon. Bakit ko yan sinasabi sa inyo? Natatandaan ninyo? Yung The Mighty Marcos Sr., di ba? The Mighty Marcos Sr. na akala niya siya na ang pinakamalakas magaling sa Pilipinas. Ang daming mga ginawang kabulastugan, pagnanakaw, corruption, pandaraya sa eleksyon. Anong nangyari? Sa tinagal-tagal na siya ang humahawak ng bayang Pilipinas, anong nangyari? Binawi sa kanya ng Panginoon. Anong ginawa? Binigyan siya ng malalang sakit. Pinatalsik siya sa bansa niya at bumalik siya rito, bangkay na. Diba? Bumalik sa dito, bangkay niya. Kasi si Nebuchadnezzar, noong binalik yung kanyang kamalayan at nakita niya yung kanyang estado, nagsisi siya. At nung nagsisi siya, dahil nagsisi talaga siya dahil ibinalik siya sa lusak galing siya sa taong pinaka makapangyarihan, pinaka magaling, tapos hinumble siya ng Panginoon. Ganyan din ang nangyari kay Marcos Sr. He was humbled by whom? Ng langit. Ginamit ng langit ang mga tao para mag-aklas. Ibinisto ng langit yung lahat ng kabulastugan niya. At lahat ng mga nakapaligid sa kanya, tinrider siya, pinatalsik sila sa Pilipinas, umuwi siya rito, bangkay na. Yung pumalit sa kanya, yung pumalit kay Nebuchadnezzar,
Oo, na si Belshazzar. Oh, sino yun? Si BBM yun. Oo, si BBM naman ito na party ng party, inom ng inom, kung ano-ano sinisinghot. Na akala din nila walang katapusan ang kanilang mga ginagawa sa bayang Pilipinas. And right now, the writing is on the wall. Nakikita ninyo kung papaano gumagalaw ang Panginoon. Hindi ba binisto yung kanilang pagnanakaw, binisto yung kanyang kabobohan through bagyo, binisto yung kanyang pagiging incompetence dahil sa mga sunod-sunod na mga nangyayari dito sa atin. Hindi ito gawa ng tao. Hindi nananawagan si Inday Sara ng ng pag-aaklas, pero kita nyo naman, di ba? Kusang nag-aaklas yung mga tao. Isip mo, mga kabataan makipagpatayan sa mga pulis dahil pinahirapan ng husto ng pagnanakaw ng mga ng mga tao na ito. At katulad din ng sinasabi natin, yung mga biglang lumalabas yung mga maleta na pera, tapos yung kaso ni Romualdez doon sa Okada na maletang pera din, mahilig sa maletang animal. So nangyayari na ulit. Yung nangyari noon, nangyayari ulit ngayon. Itong makapangyarihang pamilya na ito na akala nila wala silang katapusan. Ayan, they are being humbled by the Almighty Father. Kaya magdadasal kayo lagi. Lagi kayong aasa dahil hindi natutulog ang Diyos. Itong the writing is on the wall. Ika nga, nakikita na natin kung anong mangyayari dito sa administrasyon ng Marcos na ito. Wala siyang legacy na may iwan at dahil nga magnanakaw talaga ang kanilang angkan. Oo, yung mga nakikita natin ngayon na corruption nila na ibinibisto ng mga kalamidad na gawa ng langit. Marami pang mga darating, kaya brace yourselves. Maraapektuhan tayo, pero sigurado ako nasa kabila ng mga mangyayaring mga susunod pa ay sigurado ako meron ng malalaglag dyan sa mga posisyon. Lagi niyong tatandaan niyang istorya na yan. Kaya ako lagi kong pinapaalala sa inyo na may Diyos. So lagi kong pinapaalala sa inyo na sa mga panahon na akala natin iniiwan niya na tayo, na bakit naman ganun? Bakit naman pinababayaan niya, naghahasain tayo nitong mga tao na ito? Huwag kayong mag-alala. Merong merong tamang panahon, takdang panahon para sa lahat-lahat ng mga nangyayari na to. Everything is scripted. Nakalista na yan. Kung hindi nila aayusin ang mga sarili nila, walang mangyayaring mabuti sa kanila. Kapag sabi nila, what goes around comes around. Kung ano yung itananim mo, yun ang aanihin mo. Kung ikaw ay nagnakaw, ikaw ay parurusahan. Ramdam na nila yan. Babagsak din ang mga yan, mga bossing. Ayan, at tayo'y magsimula na ng ating pagtatapik-tapik. Mainit pa rin ang mga issues ngayon sa bayan natin. At eto nga, unahan natin doon sa napakagandang speech na naman ng ating pinakamakapal na muka na Pangulo ng Bayang Pilipinas na si Bongbong Marcos. Greed must come to an end. Ang ina nyo, kayo lang naman ang kayo lang naman ang sugapa Kayo lang naman ang bilyon-bilyon na ang ninakaw noong panahon ng tatay mo. Hanggang ngayon magnanakaw pa rin kayo. Greed must come to an end. Wala ngang katapusan ang yung pagkasakim ninyo Greed is kasakiman. Walang katapusan ng kasakiman nyo Umantakin mo, ipinanalo ka ng tao tapos hindi ka pa man nagtatrabaho, gusto mo na kagad yung eleksyon sa 2028 yung iniisip nyo. Na mahawakan nyo yung kapangyarihan sa pinakamahabang panahon. Bakit? Kita nyo. Sa sobrang greed ninyo, hindi ba, yung Saldico, yung Martin Romualdez, gano'n na kayaman ngayon, 3 taong ka pa lang sa panunungkulan. Kaya nga, nagtataka ako saan kumukuha ng kapal ng mukha ito si Bongbong para magsalita tungkol dito? Saan siya nakakita ng nakahanap ng kapal ng mukha para imbestigahan yung mga pagnanakaw samantalang sila mismo yung magnanakaw? Yung tatay niya magnanakaw, hindi man nila maibalik yung mga ninakaw nila sa atin. Tapos ngayon, gusto nila paimbestigahan yung pagnanakaw. Siya ang pumirma ng GAA
O, natatandaan nyo, di ba? Sinabi ni Pangulong Duterte, si Ungab, di ba? Meron silang podcast dyan sa yung podcast ni Baste. O sinabi nila dyan kung papaano. O, nung sinabi ni Presidente nung nasa opening siya ng Tesla. Oh, Presidente siya, alam niya yan. Hindi pwedeng mangyari yun. Hindi totoo yun, etc. etc. O, ano nangyari? Gumalaw ang langit o nakita yung pagnanakaw nila. O ngayon, binalikan since 2022, pucha yan, mantakin mo, ngayon lang taon na to, 2024 to 2025, December to February. Mali-malitang pera ang kinukuha nila. No, so, ibig sabihin, if this administration has been the same administration for the past 3 years, edi ginagawa na nila yan for the past 3 years. So, greed must come to an end. Kailan matatapos ang kasakiman nyo? Kung una pa lang, nagnanakaw na kayo, ang laki, dinoble ninyo yung budget ng Pilipinas, pero wala naman tayong mga infrastructure, walang mga eskwelahan, hospital. O, so saan nyo dinadala yung pera? Greed must come to an end. Kailan matatapos ang kasakiman ninyo kapag patay na kayo? Mga walang Diyo talaga kayo. O, pakinggan natin itong kanyang bagong speech. Ang abuso at kasakiman sa gobyerno. Yan ang malamang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng umiinit na investigasyon sa flood control projects. Pero si VP Sara, pinuna ang anyay kapalpakan ng Pangulo. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Are, pinuna. O, pinuna yung kapalpakan. Tama naman si Inday. Ikaw presidente, ikaw pumipirma. Pinsan mo, wala kayong delikadesa. Pinsan mo, Speaker of the House. Oo, tapos nakikita mo na yung ginagawa ng pinsan mo, hindi mo kinokorek. Sinabi ko na yan sa iyo noon, hindi mo ako pinakinggan. Anong ginawa ninyo? O, ako yung inano ninyo, ako yung kinasuhan ninyo. Kasi meron akong merong kwento. O, merong kwento na hindi ito konektado rito pero merong isang grupo na mga korap. May mga grupo na mga korap, 10 sila. Oh, so naghahati-hati sila sa pera na ninakaw nila. Merong isa na umayaw doon sa hatian. Sabi niya, hindi ako pwedeng sumali diyan, ayoko niyan. Hindi ko hindi ko kukunin yan. Oh, trabaho lang ako. Kung gusto niyo kayo na lang maghati. Oh, dahil masyado siyang malinis, alam mo ginawa nung siyam na kasamahan niya? Oo, siniraan siya ng siniraan hanggang sa matanggal siya sa trabaho. Ang pinakamasaklap, nakulong pa siya. Yung pagnanakaw nila, ibinintang sa kanya. O ganyan sa Pilipinas. Ganyan ka magnanakaw, ka ganid, o kakawatan ng mga nasa gobyerno. Na kung malinis ka, kung lahat sila magnanakaw tapos malinis ka, threat ka sa kanila. Na baka ikaw ang maging sakit ng ulo nila. Kaya yung supposedly kikitain mo, na ayaw mong tanggapin, gagamitin na lang nila yun sa'yo. Baka ipapatay ka. O kaya magbayad sila ng mga tao na reklamo ka, tapos sila mismo yung magtuturo sa'yo. Samantalang sila naman talaga yung magnanakaw, ikaw yung malinis. Ayaw mo lang sumama sa kahayupan nila, putya kalabang ka na nila. Ganyan ang nangyari dito kay Inday Sara Sa gabinete, napapalibutan sila ng mga kawatan at mga kaibigan neto ni Bobo Marcos. Tapos si Inday, gusto lang niya magtrabaho. Wala akong pakialam sa politika, gusto ko magtrabaho. Binigyan niyo ako ng katungkulan, gusto ko lang gampanan. Ayaw nila, sabi hindi. Putya ina, ayaw mo nang magnanakaw. So anong ibig mo sabihin? Matino ka, malinis ka, ganun kakanain ka namin. Ganun ang ginawa kay Inday. Dahil hindi siya baluktot, dahil hindi siya kawatan, ngayon, di ba, pinapa-impeach siya. The unscrupulous abuse of power and greed must come to an end. Our people are exhausted. They are disappointed. They are angry. Ang inan to. Oo, galit talaga kami sa'yo. Ikaw lang talaga ang salot sa bayang Pilipinas na feeling namin kung mawawala ka, aalwa ng buhay namin. Nauna ka na naman mag-speech. Ang tagal-tagal mo nang nadiskubre yung mga ghost projects. Hanggang ngayon, nag-iimbestiga pa rin kayo. Hanggang ngayon, wala pa kayong nagagawa. Hanggang ngayon, wala pa kayong napaparusahan. May mga tao na nagsusumbong ng katiwalian, putya, yun ang kinakasuhan nyo. Yung mga sinusumbong ng mga tao na ordinaryo na wala namang benepisyo, yung si Orly, walang benepisyo yan. Di naman yan tumatakbong
sa gobyerno, hindi naman siya miyembro ng gabinete, hindi naman siya bilyonaryo. Pero naglahad siya ng kanyang experience dahil nga naawa na siya sa bayang Pilipinas. Mantakin mo, siya pa ang gustong ipakulong. Siya pa yung inirereklamo, samantalang itong mga hudas na ito, na mga nakabarong, putya malayang nakakapamuhay ng marangya. Tapos gagamitin pa yung paghihirap ng mga Pilipino para sa kanyang talumpati. Walang hiya ka, wala ka pang nagagawa para sa bayan mo, nagtatalumpati ka na naman. And as I have said before, their rage is valid. Pagod na pagod at galit na raw ang mga Pilipino sa gobyerno dahil sa kapalpakan at hindi natutupad na pangako. Yan ang binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos sa Galit na daw ang tao sa hindi natutupad na pangako. Sino ba nangako? Di ba ikaw ang nangako? Ikaw ang nangampanya. Ikaw ang kung ano-ano ang binanggit mo sa iyong panliligaw sa bayang Pilipinas nung tumatakbo ka. Galit na ang tao sa mga pangakong hindi natutupad. So hindi mo natutupad yung pangako mo, galit ang mga tao. Ba't nandiyan ka pa rin? Speaking of delikadesa, dapat lumayas ka na dyan. 3 taon wala kang nagawa. 3 taon puros kagaguhan lang yung nangyayari sa bayang Pilipinas. Ang kapal pa ng mukha mo magtalumpati. Antayin ninyo yung nangyari kay hari ng Babylon. Antayin mo mangyayari sa iyan, tinan mo. talumpati niya sa harap ng mga bise-gobernador. Ayon kay PBBM, makatwira naman ang galit ng publiko. Kaya ang utos niya sa mga lokal na opisyal, ibalik ang tiwala ng taong bayan. Nauna ng binanatan. Ibalik yung tiwala, ibalik yung pera ng taong bayan. Oo, mamuhay kayo ng naaayon sa inyong sinusweldo. Mamuhay kayo ng tugma sa pamumuhay ng constituencies ninyo. Ibalik ninyo pera ng taong bayan, huwag kayong magnakaw, magserbisyo kayo dahil hinalal kayo ng tao hindi para magkaroon ng maraming bodyguard, makapagpaaral ng mga anak sa abroad, kumulimbat ng pera ng taong bayan, magpagawa ng mga mansyon, resort at kung ano-ano pa. Hindi yan. Nilagay kayo dyan sa posisyon para magserbisyo kayo sa mga taong dapat pinapayaman nyo yung mga constituents nyo. Hindi yung pamilya ninyo. Mga hayop kayo. Vice President Sara Duterte ang umano'y unstable na administrasyong Marcos. Our institutions are clearly abused. They are used for personal gain. Sa isang pahayag, kinwestiyon ni VP Sara ang aniyay paulit-ulit na kapalpakan ni Pangulong Marcos. Kasama riyan ang pagpili ng Pangulo kay Congressman Martin Romualdez bilang House Speaker na nakatanggap umano ng suhol sa isang kasino. Tuloy din daw ang flawed judgment ni PBBM nang magpalit ng liderato sa Kamara at Senado. Pero kontrolado pa rin daw niya ang investigasyon sa flood control projects. Babala pa ng bise, darating ang araw na tatawid sa Malacanang ang issue sa korupsyon. Ayun nga ang pinipigilan ni Lacson. At saka ni Tito Soto. Yung tumawid sa Malacanang, si Lacson, si Tito Soto, at saka yan si Remulla, yun ang pinipigilan nila. Yung tumawid dyan sa Malacanang. Pero kahit na anong galing nila, kahit na gaano karami ang perang ninakaw nila, lagi niyong tatandaan, walang ibang mas makapangyarihan pa sa Panginoon. Kapag ang Panginoon ang nagdala ng mga bahana yan sa Malacanang, wala silang takas, mga bossing. Kaya they keep on challenging ang kabutihan. They keep on challenging the heavens above sa paggawa nila ng kademonyohan. Pag gumalaw ang langit at unti-unti nang gumagalaw ang langit, kahit gaano karami ang pera na ninakaw netong mga hudas na ito, lagi niyong tatandaan, matatapos din yan. Hindi nila kayang gamitin yan doon sa wrath, sa galit ng langit. Pero hindi nagustuhan ng palasyo. Siyempre, hindi magugustuhan yan ng payaso. Anong payaso? Palasyo. Hindi payaso. Nagawa nyo naman payaso si Claire Castrong Ogag eh. Ang mga biradang ito ni VP Sara. Ang tangi lamang po yatang niyang alam ay sirain ang Pangulong Marcos. Ang tangi daw alam ni Inday, sirain ng Pangulo. Hindi mo na kailangan sirain ng sirana. Sira ulo yan eh. Parang ikaw din loka-loka ka. Hindi mo na kailangan siraan ng taong sirana. Pag upo pa lang sa posisyon yan, kawatan na kagad dyan. Kinana kagad nila yung asukal. Tandaan ninyo na laglag si Vic Rodriguez.
Oh, hindi ba? O pagkatapos niyan, may mga flag ceremony, flag racing, may pulbus-pulbus pa sa ilong yan. Sinabi pa ni Inday Sara, 10:00 ng maga, amoy alak yan. Pagkasimula pala, actually hindi pa nagiging presidente si Bongbong Marcos. Hindi pa nagiging presidente si Bongbong Marcos, sira na yan. Ba't mo pa sisiraan? Hindi mo na dapat siraan pa yung sira na. Kaya ka nga kinuha niyan, Claire Castro, dahil tanga yan. Hindi ka naman kukunin, wala ka namang credentials eh. Kaya ka nga kinuha dyan dahil tanga yan. O tingnan mo, dahil sa kadaldalan mo, dahil sa kaanuhan mo, kaipalan mo, o nakapagbitaw ka ng salita na nagamit ng depensa ni Pangulong Duterte para sa kanilang interim release na kahit anong deny mo, dahil fake news peddler ka, o anong nangyari? Hindi mo ma-deny. Why? Because sinabi mo dyan sa press briefer, lahat ng lalabas sa bibig mo, statement yan ng Malacanang. So nung sinabi mo that Malacanang will not intervene sa lahat ng mga gagawin ng ni kampo ni Pangulong Duterte at ng ICC, they used it para sa kanyang interim release request. Why? Ang sinabi nila doon, ang Pilipinas ay walang pagtutol. Oo, walang pagtutol doon sa interim release. Ngayon sinasabi niyo, wala kami sinabing ganyan. Gaga. Tanga ka talaga, ikaw mismo ang nagsabi na ang Malacanang ay hindi tututol at hindi hahadlang sa lahat ng mga hangarin ng depensa, ng prosekusyon, ng ICC. Wala kayong pakialam dahil hindi nga kayo miyembro, sumulat pa yung amo mo kay Inday Sara na ngayon yun ang ginamit nila at mukhang malakas ang laban nila ngayon dahil sa kabobohan mo. Kaya naku po, Claire Castro, lagot ka sa amo mo. Pag si Pangulong Duterte nakalabas, pag si Pangulong Duterte na house arrest, lagot ka sa amo mo. Bakit? Kasi nga, masyado kang madaldal. Hindi ka naman dapat nagsasalita ng walang basbas ng Malacanang. Salita ka ng salita. Junior. So wag niya pong ipahid kung ano man ang nangyari noong nakaraang panahon at ng administrasyon sa Pangulo na ngayon na siya mismo nagpapaimbestiga na maanumalyang flood control project. Pinapaimbestigahan niya para ilihis niya yung sarili niya. Tsaka walang anomalya noong panahon ni Pangulong Duterte kasi walang kaso eh. Wala ngang kaso si Pangulong Duterte dyan sa war on drugs eh. Doon pa kaya sa korupsyon sa dami ng kalaban ni Pangulo nung panahon niya, media, vlogger. Imposible naman na wala man lang kahit isa na lumabas ang pangalan ni Pangulong Duterte sa pagnanakaw. Hindi sinisigaw ng tao noon pagnanakaw. Ang sinisigaw ng tao noon, yung nga lang si Pangulong Duterte, naglitsyon nga lang sa birthday, laking issue sa inyo eh. Umuwi nga lang si Pangulo para matulog at magpahinga sa kanyang bahay, laking issue sa inyo eh. Kung may pagnanakaw nung panahon na yun, dapat lumabas na yan. Pero walang lumabas, di ba? Ang sinasabi niya, mayroon daw sinabi si Pangulong Duterte na corrupt din ako, kaya lang naubos ko na. Ang tawag doon, sarcasm, joke, ang tawag doon. Boba. Masyado kang gullible. Lahat ng mga Bisaya alam nila, magaling mang-urot yan si Pangulong Duterte. At pag sinabi niya, lalong-lalo na binanggit niya doon sa setting na icebreaker ang dating, hindi totoo yun. It's the other way around. Masyadong bobo, pati sarcasm, hindi na naiintindihan. Hindi na rin nakapagpigil ang palasyo sa pagkukomento sa girian ni Romualdez at dating Senate. Hindi nakapagpigil ang palasyo sa girian ng Speaker of the House at saka dating Senate President. Hindi ba spokesperson ka ng Malacanang? Bakit pati dito sa awayan ni Chis Escudero at saka ni Romualdez, may pakialam ka? Yan yung sinasabi natin delikadesa. Ito ang problema kapag magpinsan yung mga nasa gobyerno, magkakapatid yung mga nasa gobyerno. Kasi magtatakipan yan. Tingnan mo. Ginagamit ni Bongbong Marcos yung kabobohan ni Claire Castro para depensaan yung pinsan niya. Akala ko ba nag-iimbestiga kayo? Maraming mga expose, lumalabas yung mga pangalan na yan. Kung talagang independent kayo at nag-iimbestiga kayo at partial kayo, kayo ay wala kayong kayo ay balance, kayo ay impartial pala. Impartial kayo ay balanse, wala kayong kinikilingan dahil kayo nga ang nag-iimbestiga. Bakit nyo pinagtatanggol si Martin Romualdez? Bakit kayo nagsasalita? Ang Malacanang pa mismo ang nagtatanggol kay Martin Romualdez.
O so ibig sabihin, kung si Zaldico, amo niya si Martin Romualdez, the fact na pinagtatanggol ng Malacanang si Martin Romualdez, talagang papunta ng Malacanang yung investigasyon na yan kung matino lang. Kaya nga nila tinanggal si si Magalong. Isipin mo, ikaw ang nagtalaga kay Magalong, tapos paiimbestigahan mo si Magalong. Tanga ka ba? Ganyang kabobo si Bongbong Marcos, Diyos ko po. Oo, sa totoo lang, wala talagang kakwenta-kwentang tao. President Cheese Escudero. Giit ng palasyo, mananatiling inosente ang mga dinadawit sa isyong ito hanggat walang nahahatulang guilty batay sa mga Ayun naman pala bakit kung ipako nyo sa krus ang mga diskaya, ganun-ganun lang wala pa naman desisyon ng korte tungkol sa kanila, wala pa nga silang kaso So nung si Martin Romualdez ang nasasakdal, hindi pa siya guilty. Hanggat walang, bakit si Pangulong Duterte kung makapagsalita kayo parang guilty na wala pa namang verdict ng korte. Double standard kayo, no? Oo, no? Kayong mga hayop talaga kayo, wala talaga kayong matinong ginawa sa mga buhay ninyo. Pati dyan sa mga talumpati ninyong pangtanga. Diba? Saan ka naman? Katulad yan, yung Zaldico. Kung talagang gusto nyong mahuli yung Zaldico, simple lang. Si Arnie Teves nga, nakansilan nyo yung passport. Si Alice Guo, nakansilan nyo yung passport. Si Harry Roque, nakansilan nyo yung passport. Diba? Lahat kaya nyong gawin. O bakit hindi nyo magawa kay Zaldico? Bakit hanggang ngayon si Zaldico nakakapagpalipat-lipat, paikot-ikot pa sa mundo? May sakit sa puso, puros mahahaba yung biyahe. Di ba? Tapos ngayon pinag-resign nyo pa sa Kongreso para hindi na siya mapatawag sa Kongreso. Yung style nyo bulok. Nagawa nyo yan sa mga kalaban nyo noon, ba't hindi nyo magawa kay Zaldico? Kasi nga, alam nyo, ayaw nyo talagang pauwiin si Zaldico sa Pilipinas kasi mahinang nilalang si Zaldico. Bibigay at bibigay yan. Pag yan under pressure, magsasalita yan sinong amo niya. At alam ko na kung sinong sasabihin yan, Romualdez tsaka si BBM, yun ang amo niya. Yung pera dinadala sa Aguado, sa Malacanang. Mayroon yung pera dinadala naman sa bahay niya dyan sa Forbes Park. Bakit nagdadala pa sa Aguado? Ibig sabihin, merong taga Malacanang na kumukubra din ng mali-malitang pera na yan, di umano. Di ba? ebidensya. Hindi po kasi nadadaan sa magandang talumpati, hindi nadadaan sa... Ganun din. Wala rin nagagawa yung mga talumpati mo, talumpati ni Bongbong. Ang kailangan natin aksyon, ang kailangan natin resulta. Wala nga Tagal-tagal na, 3 years, magpo 4 years na, wala pa ring resulta. Tapos ngayon, napakaganda ng talumpati ni Escudero. Si Escudero ay isang abogado. Hindi yan magsasalita nang wala yan ebidensya. At tandaan nyo, noong BICAM at noong small committee, siya na ang Senate President. Magugulat kayo, baka yung blankong item, baka magsilabas yan. Putang ina, pinirmahan ni Bongbong yan. The buck stops on Malacanang. Baka matai ka, Claire Castro, di mo na naman alam kung paano mo pagtatanggol yung tanga-tanga mong amo. Pagtuturo ang pagpapanagot sa mga nasabing umabuso ng pondo, kundi sa pamamagitan ng sapat na ebidensya. Sa privilege speech kahapon ni Escudero, itinuturo niyang mastermind si Romualdez sa mga akusasyon laban sa kanya at sa Senado kaugnay ng flood control projects. Sarswela lang daw yan ni dating House Speaker. Ang talumpati na yan ni Escudero, pinanood ng personal ni VP Sara. Tila nag-cheer pa ang bise matapos magsalita si Escudero. Kinamayan din si Senador Cheese ng mga kapwa-senador, kabilang si Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Pero parang may pinatamaan si Lacson sa isang post. May kasabihan daw na the loudest one in the room is the weakest. Wala siyang binanggit na pangalan, pero mas mainam daw na hindi na lang pansinin ang taong ito. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Ayun. Di ba? Yan yung sinasabi natin. I-apply nyo sa mga sarili ninyo yaang mga statement, komento ninyo, ha? Ito, pakinggan naman natin itong si Romualdez, ha? Ipapatawag na daw. Ipapatawag na raw sa Kongreso itong si Romualdez at Zaldico. Ano ba itong balitan to? Pakinggan natin.
Sa pagdinig ng Senado kaugnay sa flood control scam, si dating Speaker Martin Romualdez at ang nagbitiw na kongresistang si Zaldico. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, mapapaharap naman kaya nila sa Senate hearing sina Romualdez at Co? Depende pa yan, Jiggy, kung haharap sila. Pero sa ngayon, nagdesisyon na sa Senate Blue Ribbon Committee Chairman, Senate President Pro Tempore Ping Lacson, na padalhan na nga ng imbitasyon si dating Congressman Zaldico, gayon din si Congressman Martin Romualdez. Yan ay para daw basagin yung maling pananaw na nagsasabi na may pinoprotektahan ang Senate Blue Ribbon Committee. Oh, 'di ba? Anong sabi ni Lacson? Yung pinakamaingay. Oo, sabi daw, yun daw yung walang lakas. Yun daw yung walang tibay. Kaya daw, sabi niya, wag na lang pansinin. O, kita mo. Matindi ang perseverance ni Rodante Marcoleta. Noong pinahiya sila ni Rodante Marcoleta sa sobrang talino niya, anong ginawa niya? Anong ginawa ni Rimulya? Di ba, pinahiya niya si Rimulya. Ayaw pang umamin ni Rimulya sa pagkakamali. Pero kalaunan, kinuha rin niya na state na witness, protected witness, etong mag-asawang Diskaya. Di ba? Kita mo ngayon yung pressure. Nagsalita si Rodante Marcoleta. Diba? Ayaw nating ipatawag si ganito. Ba't ayaw nating ipatawag? Kita mo. Ito si Lacson. Pinapatawag na si Zaldico at saka si Romualdez. Pero sigurado ako hindi naman pupunta yung mga ulul na yan. Pinatawag lang niya yan pero hindi niya pinapupunta yan. Hindi niya i-issuehan ng contempt orders yan. Samantalang yung mga vloggers nun, putya, pag hindi umatin, kulong. Pero yung mga yan, tsaka tingnan ninyo, ito si Lacson, ang ingay-ingay nito ng privilege speech niya. Ang dami niyang inilabas, ang dami niyang in-expose, 67 o 69 na congressman daw. Bakit ngayon, hindi mo mabanggit yung mga congressman na yun? Bakit yung mga kongresista na yun, hindi mo mailabas dyan sa hearing mo? Ang galing-galing mo ng privilege speech. Akala namin, sabi nga namin, nagpi-privilege speech ka pa, meron nang ang Blue Ribbon Committee. Di sana yung nalalaman mo sa Blue Ribbon, di sana yung nalalaman mo sa korupsyon, binigay mo dun sa dating chairman, tapos ipatawag yung mga taong sinasabi mo. Pero, ang ginawa mo, inago mo yung Blue Ribbon, tapos wala ka namang pinapatawag. Doon sa privilege speech mo, wala ka namang mga taong pinapatawag. Ano, nagpapapresyo ka lang? Di ba? May privilege speech ka pa nalalaman. Hindi mo naman maipatawag dyan yung mga taong isinasangkot mo dun sa mga expose mo. Baka yung expose na yan, damay ka dyan. Sa isinasagawa nitong pagdinig kaugnay nga sa mga anomalya sa flood control project. So Jiggy, ano bang mangyayari dyan? Basically, ang explanation dyan ni Senator Ping Lacson, ipapadala yung invitation para kay Zaldico sa address o sa kanyang bahay. And then dahil nga dun sa mga recent reports na siya ay abroad, malamang naman daw ay malabo siyang makarating. So pag hindi siya makarating doon sa hearing ng Senado kung saan siya invited, siya ay padadalhan na ng sapina. So just in case hindi pa rin siya dumalo, i-issuehan na siya ng show cause order kung saan kailangan siyang magpaliwanag. At kung hindi makontento ang Senado sa paliwanag nga nito ni Zaldico kung bakit siya uma-absent o absent sa mga pagdinig ng Senado at saka na siya... Ayan kita mo yan. Nakita mo yung nakaupo sa lamesa na yan. Grace po, Escudero. So sa tingin mo si Escudero, magsasalita yun, magbibitaw ng ganong katitinding mga pronouncements ng wala siyang ebidensya? Abogado yan. Hindi ba? When you're a lawyer, alam mo na kailangan, pag may sinabi ka, you have to back it up with yung ebidensya. Back it up with evidence. Magugulat kayo. Baka mamaya lumabas yung mga blankong bycam na pinagsasalpakan ni Zaldico at saka ni Romualdez at ni Kimbo na pinirmahan naman nung OGAG na presidente. Patay kayo dyan. Kaya kabado na sila kay Chis Escudero. Papakontempt at saka rin mag-i-issue ng warrant of arrest ang Senado. So paano naman yung kay Congressman Martin Romualdez? Ang sinabi ni Senator Lacson, ipapadaan yan, yung kanyang invitation kay Speaker Bogie D bilang pagkilala na rin at respeto nga sa interparliamentary courtesy sa pagitan ng Senado at Kamara. Jiggy. At Mean, kailan ang susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee?
Sa ngayon, Jiggy, at least for this week wala akong nakita sa kalendaryo ng Senado kung kailan yung next hearing na yan. Ang paliwanag dyan ni Senator Ping Lacson, yan ay dahil naghihintay pa sila ng bagong update kaugnay pa rin sa issue ng katiwalian sa flood control projects. Pero isa lang yung kanyang siniguro, tuloy na tuloy yung mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Hindi raw sila titigil dahil oras sa tumigil sila, lalo lang daw lalakas yung boses ng mga nagsasabi na may mga pinoprotektahan sila sa pagdinig na yan. At Meron naman talaga eh. Style mo bulok, Panpilo Lacson. susunod lang daw sila kung saan sila dalhin ng ebidensya, Jiggy. At dahil nga nasa abroad si Zaldico, gaya nung nabanggit mo, no, paano magiging sistema ng Blue Ribbon dito? Kung natanong kasi natin si Senator Bato de la Rosa, what if humiling na online yung kanyang testimony o kanyang deposition? Ang sagot siya ni Senator Bato de la Rosa, hindi sila papayag. Hindi raw yan pwede at hindi raw yan sasapat. Dahil mahirap daw i-hold accountable si Zaldico kung online lang siya mag-testify. Paano daw kung hindi maniwala yung mga senador? Paano nila gagawing responsable si Zaldico sa kanyang mga testimonya? Maging yung resignation ni Zaldico, meron ding sinabi si Senator Bato de la Rosa dyan. Ang sabi niya ay hindi yan sasapat. Kinwestiyon nga rin niya yung sinasabing pag-alis ni Zaldico sa bansa at paglipad sa ibang bansa. Ano raw ba ang ibig sabihin yan? Pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Senator Bato de la Rosa. Flight means get. Ganun ba yun? Kayo nga, sir. Oo, kasi kung inosente ka, you have to fight for your innocence before anybody. Any particular investigating agency, harapin mo. Mahirap yun. Ganyan sila nun eh. Di ba? Flight is a sign of guilt. Ganyan sila nun eh. Kay Pastor. Ganyan sila kay Tebes. Di ba? Flight is a sign of guilt. Ngayon, hindi nila magawa. Hindi nila masabi. Tapos, noong itong mga sinasabi natin personalities kanina, ang bilis na lang na-cancel yung mga passport. Red notice kagad. Di ba? Kung pwede, gawin nilang terorista kagad. I-weaponize nila yung anti-terror law. Nahanap kagad nila. Ngayon, ba't si Zaldico hindi nyo mahanap? Style nyo, bulok. Sinungaling siya, hindi natin siya ma-cite in contempt. Di ba? Kung ganun lang, o kaya online, he should be within our jurisdiction. What will be enough? What will be enough is thorough investigation. If it warrants prosecution, and if it warrants conviction. That's what the people are looking for. Yan. Di ba? Style bulok. Kunyari pang iniimbestigahan. Dapat din daw imbestigahan yung Ako Bicol. Abay, dapat lang. Pakinggan natin tong balita na to. Siyempre, si Ako Bicol, siya ang nominee niyan. Di ba? Tapos mayroon pang isang nominee. Ngayon, di ba? Dapat talaga dapat nga didi-disqualify na tong Ako Bicol na to. Magnanakaw yung Di ba? Magnanakaw di umano yung boss nila na si Zaldico. Tapos, bakit may pa to? Bakit party list pa to? Dapat tinatanggal na to. Comelec, dapat didi-disqualify mo na to Yung Duterte Youth, kalaban ng mga NPA, yun ang dinisqualify mo. Samantalang yung mga magnanakaw, malayang nakakapag palit-palit pa ng tao. Zaldico, gusto na rin paimbestigahan ng isang kongresista ang buong Ako Bicol Party List. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, ano raw ang magiging sentro ng investigasyon ng party list na ito? Jiggy, ginamit nga raw ni Zaldico itong Ako Bicol Party List para maabuso ang pondo ng bayan. Ayon nga kay Cebu 5th District Representative Duke Frasco, hindi mabubura ni Ko itong mga aligasyon ng katiwalian sa pagbibitiw niya. Hindi rin daw dapat maabsuelto ang Ako Bicol Party List na kinabibilangan noon ni Ko. Dagdag pa nga ni Frasco. Tinan ninyo kung gaano kagaling ang Panginoon. Tinan ninyo kung gaano kagaling ang Panginoon. The very same institution that's been crucifying Inday Sara are the same institution na nagrarambulan ngayon. These people, ito si Duke Frasco, signed the impeachment of VP Sara. What happened next?
O hindi ba? Umalis na siya sa kanyang partido. Pinagtatanggol niya yung kanyang pagpirma na na-pressure lang siya. Silang mga congressman noon na lahat sila ay tulong-tulong sa pagpapabagsak kay Inday Sara. Tinan mo, pinapabagsak nila yung isa't isa. Sila mismo nagrarambulan sa loob. Napakahusay nga nung batang Kiko Barsaga eh. Dahil talagang binabatikos niya yung mga kasamahan niya. Kahit si Sandro Marcos na walang silbi, talagang wala siyang takot na kinokompronta niya. So these very same people na bumubugbog kay Inday Sara, sila ngayon nagbubugbogan. O look at the Senate. Ganon din ang Senado noon, si Win Gatchalian, ang yabang-yabang noong nakaraang budget deliberation ni Inday. Ngayon, gusto nilang ibigay yung budget ni Inday, dagdagan pa. O, hindi ba? So, kita ninyo gano'ng agaling ang Panginoon kung nakanino ang kiling ng Panginoon. Nasa kabutihan eh. Sino yung kabutihan? Si Inday. Sino yung masama? Congress at Senate. O, tinan mo, hilaan sila pababa. Yung mga senador, sila nagrarambulan. Si Inday Sara sitting pretty. O, ready si Inday Sara para ipagtanggol ang kanyang budget. Anong ginawa ng mga senador? Nagpapasikat na kay Inday. O, ibigay na. O, sa kagustuhan na inisen yung mga nasa Malacanang, ibigay na natin lahat ng budget kay Inday. Ibigay na natin lahat ng ng insertions natin, lahat ng mga natin, ng pork barrel natin, ibigay na natin kay Inday. O hindi ba? Hindi nyo napapansin. So this is something that's kumbaga na to, kamay na to ng Panginoon tong kumikilos na to. Unti na lang, konting panahon na lang. Etong ginagawa nila kay sino ba to? Yung Marines na binisto si Romualdez, yung ginagawa nilang panggugupit, humanda sila. Humanda sila dyan sa ginagawa nilang panggigipit. Tingnan mo kung ano magiging epekto niyan sa militar natin na pinaglalaruan nyo, ginagawa nyong mga magnanakaw yung mga sundalo. Tingnan nyo ano mangyayari. Nakaalis man si Ko, wala ring mangyayari dahil nasa pwesto pa rin ang Ako Bicol Party List. Para maprotektahan ang integridad ng Kamara, dapat daw imbestigahan ang Ako Bicol Party List at kung kailangan, parusahan at i-disqualify. Jiggy. At Marian, may sagot na ba rito ang Ako Bicol Party List? Jiggy, pumalag nga itong si Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. sa pahayag ni Frasco. Hindi raw tama na parusahan ang buong Ako Bicol Party List dahil lang sa mga hindi pa kaya ikaw taga Bicol ka, gusto mo na yung pinakamagnanakaw sa Pilipinas dinadala yung probinsya nyo? Alam mo, kung ako nga nung naging presidente si Bongbong, hiyang-hiya ako na Ilocano ko. May nagtanong nga sa akin kahapon, sino Ilocano dito? Parang ayaw ko magtaas ng kamay. Ilocano ka? Kasi nga buwisit na buwisit sa kay Bongbong Marcos, buwisit talaga yung Ilocano na yan eh. Sinong Ilocano dito? Sabi ko, ako po. Ilocos po. Walang hiya. Alam mo yung nakakahiya na maging Ilocano na ganyang kabobo yung presidente mo. Nire-represent mo yung buong Ilocanda, solid north, tapos abnormal ka mag-isip. O kayong mga taga Bicol, proud ba kayo na yung Kawatan tumakas na tapos taga Bicol, ang dala-dala pa, Ako Bicol? Yung probinsya ninyo, huwag kayong pumayag na mababahiran ng probinsya ninyo ng mga Kawatan na ito. Kayo mismo ang mag-expel sa kanila. Sabihin nyo, wala kayong karapatan na gamitin ang pangalan ng probinsya namin. Malinis ang Bicol, hindi kami mga magnanakaw kasi Ako Bicol Party List. So parang they're representing the whole province of Bicol, lahat ng mga syudad dyan. Tapos associated itong party list na ito sa pagnanakaw. So papayag ba kayo mga Bicolano na nire-represent kayo ng mga Kawatan? Baka mamaya wala na magpunta sa Bicol, isipin nila baka nakawan din sila dyan. Tutunayang aligasyon laban sa isang nominee nila. Inaalis din daw nito ang karapatan ng milyon-milyong Bicolano na bumoto at nagtiwala. Milyon-milyong Bicolano ang bumoto sa magnanakaw. Hoy, Bicol! Nakakahiya naman, Gising-gising naman. Kayo na mismo ang magsalita. Kaming mga taga Bicol, ayaw namin na itong party list na ito ay ginagamit yung aming probinsya. Hindi naman yumaman yung aming probinsya, sila lang naman ang yumaman.
Kasi supposedly, ang ang kanilang proyekto nakafocus sa nire-representa nilang marginalized sector. So marginalized sector ba ang Bicol? Gumanda ba Bicol sa pamumuno ng mga hayop na ito? Sila lang naman, gumanda. May Misibis Bay sila. Private resort, ang dami nilang mga hotel. Sila lang ang gumanda buhay. Kayo mga taga Bicol, gumanda ba buhay nyo? Kayo, magsalita na kayo. Sabihin nyo, ako Bicol, tanggalin na yan. Ayaw namin yung party list na yan. Huwag nyong gamitin yung pangalan namin. Yung probinsya namin pinakamamahal. Ang sarap-sarap pa naman ng Laing tsaka Bicol Express dyan. Wala sa kanilang party list. Para naman kay Aki Church Party List Representative Antonio Tino, hindi naman porket ginawa ito ng isang kongresista ay may kinalaman na agad ang buong party list. Jiggy. At may impormasyon. Pero the fact na member siya nung party list na yun, magnanakaw siya, what does that makes yung party list na yan? May member sila magnanakaw, di magnanakaw na yan lahat. ACT-CIS, may magnanakaw din, di magnanakaw na yan lahat. Yan yung di umano according doon sa mga statement ng mga witnesses. Hindi pa pwedeng nagnanakaw to. Nasa loob ng bahay mo, kinakanlong mo, hindi ka damay. Iisang tahanan lang kayo, nakikita mo, pucha, late-late ng sweldo natin, ba't ang dami mong pera? Hindi mo man lang siya sitahin, malamang sa malamang, nakikinabang kayong lahat dyan, style nyo bulok. Na ba si Congressman Garbin kung nasaan o kailan uuwi itong si Zaldico? Jiggy, dati pa nga nakausap muli ni Garbin itong si Ko, pero ang sabi sa kanya noon, nung nagbitiw nga ng kongresista, ay uuwi siya sa tamang panahon. Iginit din ni Garbin na puro akusasyon pa lang ang mga ibinabato kay Ko at wala pa naman daw talagang formal Naman pala di umuwi ka na. Wala pa naman palang formal na demanda. na kaso. Inosente pa rin daw si Ko hanggat hindi napatutunayang may sala siya. Patuloy rin daw na susuportahan nitong ako Bicol. Lahat ganyan, innocent until proven otherwise. Kaya nga di ba sinasabi natin, kanila Abalos noon at kung sino-sino pang nagpe-persecute kay Pastor Apollo Quiboloy. Pastor Quiboloy is innocent until proven guilty. Ginagamit nyo ngayon yung na yan. Yang statement na yan, samantalang noon ang galing-galing yung bigay ng mga statement na parang guilty na sa korte itong mga akusado na mga kaalyado ni Pangulo. Nung kayo na biglang gusto nyo I would love to request for an accordance. Gusto ko ma-accord din ako ng due process. Die process dapat sa inyo, die. Mamatay kayo lahat dapat ngayon pala. Bangungot nga kayo lahat dapat ngayon. Sa dami ng kinulimbat ninyo para at least pag namatay kayo. Alam mo nga meron ngang kwento. Merong kwento nung napanaginipan ni Jay Guevara yung kwento na to eh. Si Zaldico at saka si Martin Romualdez. So namatay daw itong dalawa. Si Zaldico at saka si Romualdez. Tapos yung mga kamag-anak nila na nasa kabilang buhay na hinanap kung saan sila napunta. Pumunta muna sila sa langit. Sabi nila, dito ba yung kamag-anak namin, si Romualdez at si Zaldico? Sabi ni San Pedro, tingnan ko rito sa listahan. Wala sila rito. Baka masamang tao mga yan. Tingnan nyo muna sa purgatorio. Baka nandoon sila. Pumunta daw sila sa purgatorio. Tinignan daw nila yung libro doon sa purgatorio. Pagtingin daw nila, wala din dito si Zaldico at saka si Romualdez. Nako, kung wala dito, sigurado nasa impyerno yan. Pumunta daw sa impyerno yung mga kamag-anak, hinahanap. Patingin naman kung nandiyan dyan si Zaldico at saka si Romualdez. Tiningnan daw ni Satanas. Wala sa langit, wala sa purgatorio. Malamang nandito yan. Pagtingin daw niya, nako, wala rin dito pangalan niyan . Saan napunta yung kaluluwa niyan? Wala sa langit, wala sa purgatorio, wala sa impyerno. Isip daw ng isip si Satanas. Kinabahan daw siya. Bakit saan napunta itong dalawa? Maalala niya, malamang sa malamang walang kaluluwa tong mga to kaya wala sa impyerno. Wala sa langit, sa purgatorio at sa impyerno. Dahil wala silang mga kaluluwa. Ganyan sila dahil mga sobrang kawatan. Kaya kahit sa impyerno hindi sila pwede. Imagine niyo yan.
Oh, kung mga mata itong mga to ngayon, pagtingin nila, sana makita nila yung mga mali-malitang mga pera nila tapos hindi nila magalaw. Kaya request tayo kay Lord. Lord. Si Nebukadnezar, tinapik mo naman agad-agad, baka naman pwede gawin mo dito kay BBM. Tsaka dito sa mga magnanakaw na to sa gobyerno, baka naman pwede, no? Time is of the essence. Kailangan medyo bilis kilos tayo, ha, Lord Jesus. Walang iya, mga galit na naman yung mga relihiyoso dyan. Party list Siko. Pakinggan natin itong pahayag ni Congressman Garbin. Ako Bicol Party List stands united behind him, lalong-lalo nito in this most difficult time. And we call on the public to give Kong Saldico the due process. Due process? Wala nga siyang due process. Hindi nga niya binigyan ng due process si Inday Sara. Pinahirapan nga nila si Inday Sara sa budget niya, samantalang yung Malacanang sumunod dun sa parliamentary courtesy. Tapos kay Inday Sara hindi. Tapos gusto nyo ng due process. Die process ang dapat sa inyo, hindi due process. Which he is entitled to. Lahat ng allegations sa kanya. Jiggy, ngayong linggo nga, ipapasa na ako Bicol Ayan. Di ba? Wala to. Sabi ko nga sa inyo, ginagawa lang kayong tanga ni Bongbong pero huwag kayong mag-alala kasi natin, lahat ng mga kabalbala ng mga hayop na ito, i-expose natin. Tingnan mo ang ginagawa ng mga hudas. Ayan. Yung mga chopper daw, ibinibenta na nung animal, naka-freeze yung asset niya na. Wala daw ginawang kasalanan yan pero gumagawa na naman ng panibagong kasalanan. Na hindi matatakbuhan ni Zaldico ang pananagutan niya sakaling sampahan siya ng kaso kaugnay ng anomalya sa flood control projects. Sa gitna niyan, tinangka umanong alisin sa pagkakarehistro sa bansa ang 3 chopper na konektado kay Ko. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Habang nasa ibang bansa si dating ako Bicol Party List Representative Zaldico, may sumubok umanong tanggalin sa pagkakarehistro sa Pilipinas ang 3 chopper nito. Ang pagkakasabi sa akin ng kaap, kaya yun dinidiregister ay may plano silang ibenta. Dahil hindi mo maibebenta at hindi maibibigay, mabibigay ng gustong bumili nun kung hindi i-register sa Pilipinas. Pero napigilan ang planong yan. Inutos na raw ng kaap na hindi pwedeng ma-register ang lahat ng air assets ni Ko. Pero may plano pa nga bang umuwi si Ko matapos magbitiw bilang kongresista? Sabi niya in due time, he will return and answer all the allegations. Remember, there are no pending cases yet. Those are just accusations. Pero para sa palasyo, hindi matatakbuhan ni Ko ang pananagutan sakaling sampahan siya ng kaso kaugnay ng anomalya sa flood control projects. Kung nababanggit ng kanyang pangalan, definitely dapat niya po itong sagutin. Dahil kung hindi niya po ito masasagot at bakit nung si Romualdez nababanggit din yung pangalan, hindi mo nire-request na sagutin niya? Si Zaldico nire-request nyo na sagutin niya. Ano yan, dahil hindi ka mag-anak? Pagka mag-anak, pagtatanggol, pag hindi ka mag-anak, ipe-persecute. Kaya ako sa iyo, Zaldico, delikado tong grupo na sinalihan mo. Oo, ipapapatay ka nito. Kaya bago ka mamatay, sobrang laki nung involved na pera dito, maniwala ka, napakamura lang ng buhay mo. Ang liit mo pa naman na tao, pwede kang isilid sa kahon. Kaya ako sa'yo, bago ka pa mamatay, bago ka pa ipapatay nitong mga kasangkot mo rito, magsalita ka na. Kontak ka na sa Banateros, bati-bati tayo. Ilabas mo na kung ano yung mga nalalaman mo para matapos na to. List ka? Ako feeling ko si Zaldico list yan List guilty. Meron pang mas guilty dyan, pusta. Kaya gamitin mo na yun, Zaldico. Wala ka nang kawala dito sa bilyon-bilyon, trilyon-trilyon na pera ng Pilipinas. Sinapolis nga hanggang ngayon hindi makalimutan, 10 bilyon lang. Kayo, trilyon-trilyon yung ninakaw ninyo. Gusto nyo makakalimutan. Hindi kayo makakalimutan hanggang susunod na saling lahi. Lahat ng buong angkan mo, masisira na dito basta kalahi mo. Dyan na lang sa Bicol yan mamumuhay ng mapayapa. Pero sa ibang lugar, wala na yan.
Kahit saan kang lupalop ng mundo. Sa Mars ka magpunta, wala pang Pilipino doon o kaya sa Jupiter. Pero dito sa buong mundo, kahit sa Antarctica may Pilipino eh. Kahit magtago ka ron, makikita ka nila, Saldico. Nag-iisa ka lang ganyan itsura. Mukha kang Ewoks. Kaya kung ako sa'yo, bago ka pa mamatay, o bago ka pa ipaligpit ng mga yan, ilibing sa drum, isimentohan ka sa drum, nako sir, magsalita ka na. Oo, kawawa ka naman. Iwasan niya, lalabas lamang po siyang guilty. Para naman sa ilang kongresista, hindi lang si Ko ang dapat imbestigahan. Ayon kay Congressman Duke Frasco, hindi rin dapat maabsuelto ang partido. Ayan na, so yung assets niya, ibinibenta na daw niya. Diyos ko po, kung ako sa'yo, Saldico, lumabas ka na sa lungga mo, hindi ka makakatakas sa mata ng mga Pilipino. Oh, bago tayo magtapos, ito, napakaganda nitong mga binitawan ni Marcoleta rito. Pakinggan natin, napakahusay nito. President, ako po ay tumatayo ngayon para sa isang usaping pampersonal at pangkalahatang pribilehyo. Ginoong Pangulo, ang gulo-gulo na po natin. Ito pong huling pagdinig sa Blue Ribbon Committee na kung saan ay lumabas po ang isang testigo na nagngangalang Master Sergeant Orly Gutesa. Ako po ay nabansagan na kulang po sa kortesiya. Para sa akin po ay hindi po tama na nagpapasaringan po tayo ng ganun. Iisa po ang ating layunin. Hindi po tayo magkakalaban sa layunin na matuntun po natin ang pinaka-problema kung bakit nasadlag po ang ating bansa sa ganitong kalagayan. Hindi ko naman po kasalanan ako po'y hanapin ni Sergeant Gutesa. Hindi ko po siya kilala eh. Hindi ko po kasalanan kung ako po ang hinanap niya at hindi iba. Nung pong makita ko po yung kanyang salaysay, ang sabi ko lamang po sa kanya ay, kung malakas ang loob mo talaga at naniniwala kang dapat mong gawin ito para sa iyong bansa, dalawa lang ang pwede mong gawin para sa akin. Ipanotaryo mo yan, at kung malakas ang loob mo, bukas ng umaga bago mag-alas 9, kailangan nandun ka na sa Senado. Alam po yung notaryo, para sa akin lang po yun eh. Gusto ko lamang siyang testingin kung talagang totoo nga ang kanyang mga gustong banggitin. Ang pinakamahalaga po ay haharap siya, tatayo, at susumpa sa kalagitnaan ng pagdinig. At doon ay pakikinggan natin. At doon isama-sama natin siyang i-interpolate. Tatanungin. Nakita naman po ninyo kung paano niya sinasagot ang bawat tanong. Walang pag-aalinlangan. Siya lamang po ang natatangi na testigo na kumonekta sa pangalan ni Saldico at Martin Romualdez. Wala nang iba. Ngayon po siya ay naharap sa napakaraming pasaring din. Bakit po ako ay walang kortesiya? Hindi po ba ako ay humingi ng panahon sapagkat hindi ko naman po alam kung talagang darating siya nung araw na yon, kaya hindi na po ako nagsabi. Gusto ko talagang paniwala ang darating siya. Dumating nga po siya, kaya ako siya inilabas. Pero kung pag-uusapan po ay kortesiya, balikan po natin ang mga nangyari. Nung ako po ay chairman pa ng Blue Ribbon Committee, nagkaroon po ng pagdinig. Unang pagdinig ay August 19, 2025. Isang araw bago po nagkaroon ng pagdinig ang Blue Ribbon Committee, ang ating pong kasama, si Senator Lacson, ay nagkaroon po ng posting. Sa Twitter po yata ito, hindi po ako sanay dito eh. Babasahin ko po, August 20, 2025. The Senate Blue Ribbon Committee hearing yesterday is akin to the cart going ahead of the horse. Had the cart waited one day,
it would not have missed the details of the truth about the many substandard ghost projects and more that will be exposed in my privileged speech today. Yun po ba ay courtesy din? Sa akin pong palagay, hindi dapat po nagkaroon ng ganitong pagpapasaring. Alam ko po ba kung sino-sino ang tatayo para mag-deliver ng privileged speech? Matagal ko na pong sinabi noon kung kailan po ang pagdinig. Wala po akong itinago. Ngunit kung sasabihin na kung naghintay kami ng isang araw, ay mas marami pa sanang mga detalye at katotohanan ang naihayag. Hindi po ba sinabi ko sa inyo noon, mismong Pangulo ng Republika ng Pilipinas ang nagbigay sa akin ng USB na nandun po lahat ang mga proyektong pinaghihinala na ghost projects. Ayaw ko lamang pong ilabas ng isa-isa sapagkat sa aking pagkakaalam noon, Ginoong Pangulo, mali din po yung binigay na mga coordinate sapagkat ang pinagbasihan nila yung MYPS, hindi yung PCMA, na palagi ko pong binabanggit. Sa mga kapatid, kahit na po yung mga binanggit na projects ng ating kasama, salig po sa mga maling coordination. At saka konti lang, pinili lang. Nagkataon lang po maganda nga talagang pagkakapresent sapagkat kulang na lang po yung cinematography at saka screenplay. Kung meron pa lang sanang sound effects, baka nandun yun. Huwag po sanang ganun magpasaringan tayo. Iisa po ang layunin natin dito Yung matukoy natin kung sino ang merong utak dito. Na ngayon po ay unti-unti na pong naihayag. Sino bang natatakot kay Martin Romualdez? Marami po siguro dito sa kapulungan ito. Oo nga, sino ba natatakot? Si Lacson at saka si Tito. Oo, baka mabisto rin sila. Pero hindi ako natatakot kay Martin Romualdez. Ngayon po, kino-question po yung notarization ng statement ni Gutesa. Dahil yung babae po, yung abogadong babae, nag-notarize, tinalikuran po niya ang kanyang signature, yung kanyang pirma. Nandyan po ba yung assistant natin para ipakita po natin? Ayan po yung huling bahagi ng dokumentong ninotaryo doon sa opisina ng abogadang babae na ngayon ay tinatalikuran niya ang kanyang pirma. Doon sa right side po, ayan po yung ninotaryo sa dokumento ni Gutesa. Yung kaliwa po ay iba pong dokumento. Tingnan po ninyo yung pagkakahawig. Ibig po ba ninyong sabihin, Ginoong Pangulo, yun pong notarial detail. Yan yung isang pinakamalaking pagkakamali nila. Yung gumamit pa sila ng ibang tao para pabulaanan ito. Di ba na-content ko na yan? Sabi ko, napakahusay naman nito ni Orly na makakuha siya nitong mga tatak na ito. Yung seal, yung mga numero na yan, nakuha niya yung pantatak, may pirma pa. Oo, saktong-sakto yung mga dokumento So, magtataka ka. Paano niya makukuha ito? Sa dinami-dami ng mga notaryo, bakit napili niyang nakawan ng mga selyo, mga pangtatak, etong law firm na ito notary public na to? Alam mo, bopols yung nito, yung may-ari nitong notaryo na to. Alam naman natin ang style sa pagnonotaryo. Nandiyan na sa Senado Sa tingin mo, ito problema kasi sa inyo, nagpapagamit kayo sa mga politiko Nagpapagamit kayo sa mga politiko. Ngayon, dahil sa mga pagkakamali nyo na yan, dahil sa pagsali nyo sa politika, siguro baka nabayaran kayo, baka hindi natin sinasabi na bayaran.
Baka nabayaran to para sabihin tong mga ano na to, nanganganib ngayon siya na baka ma-disbar pa siya. Manganganib ngayon yung kanyang negosyo na baka mawala pa. Ito pinakamasaklap kasi hinahanapan nila ng CCTV footage. Lahat naman yan meron. Pucha, imposible. Sira yung CCTV niya, pati yung sa labas ng establishment, sira din. Oo, pwede nyong i-delete lahat yan, pero itong mga tatak ng mga ito, mga papel na ito, hindi nyo may na ito. Sa inyo galing to. Kung hindi man ikaw, pwedeng hindi ikaw ang nagpirma. Di ba sinabi ko na rin yan. Pwede naman yun. Ginagawa. Ang dami ko ng mga affidavit of loss na pinanotaryuhan. Ang dami ko ng mga deed of sale na pinanotaryuhan. Putya, naka-short, pek short na bata. Minsan yung nagnonotaryo ng mga dokumento. Oo, maniwala ka. Oo, naka-ready na nga sa mga notary public yung mga format ng mga letter, naka-format na yan . Oo, inaan na lang, tinatatakan, boom, pirma-pirma, tapos kunyari papasok sa loob, papipirmahan, lalabas. Pero sa totoo lang, ang pumipirma talaga yung mga sekretarya nila na bawal yun, bawal. Hindi dapat nangyayari yun. So ngayon, nagkaroon si Orly nitong mga stamp na ito galing sa law firm mo. O anong ibig sabihin yan? Na nagnonotaryo kayo nang wala ka doon sa law firm mo? Patay ka dito, putang ina ka. Magkano man ang binayad nila sa'yo para sinungaling ka, sigurado ako na malaki ang balik sa inyan. Karma is a bitch. Oh. Yun po yung kulay blue na kung saan nandyan yung PTR, nandyan po yung MCLE number, nandyan po yung kanyang roll number, yung kanyang address. Nakuha po ba ni Gutesa mula sa opisina ng abogada at in-stamp niya? Pagkatapos po yung detalye na nasa bandang kaliwa na kung saan makikita nyo document number, page number, book number, series of 2025. Makukuha po ba ni Gutesa mula sa libro, mula sa notarial register ng abogado? Yan ang problema kay Ping Lacson. Hindi kasi abogado tsaka si Tito Soto, kaya hindi nila alam how this works. O siguro, advice din ng mga abogado nila, takot sa kanila, kaya hindi sila kinorek dito. Sir, alanganin yan. Sir, kompleto detalye. Ayan, may document number, page number, book number, series of 2025, may selyo, may tatak. Nandiyan dyan yung lisensya, nung mga PRC niya. Hindi pala PRC, bar pala. O ano-ano pa, address. Sir, negative to, yari tayo dito. Pero wala, hindi sila abogado . Tsaka ang kailangan lang nila, siraan si Orly. Problema nila, magaling si Marcoleta. Magaling yung mga senador ng Duterte Block. Yan ang problema. Paano niya tingnan po ninyo yung kabila, ganun din. Bakit po natin hahanapan ngayon si Gutesa at sasabihin pa natin dahil lamang tinalikuran ng babaeng nagnotaryo ang kanyang pirma? Pangkaraniwan na po kasi, Ginoong Pangulo, kahit pumunta kayo sa maraming lugar na kung saan nagnotaryo, hindi nyo po makikita roon ang abogado. Iaabot nyo lang sa kanyang papel ninyo, pagkatapos isosoli niya sa iyo, pagkatapos niyong magbayad. Itatanong po ba ni Ginoong Gutesa, bago siya umalis, tatanungin po ba niya doon sa babaeng kausap niya kung sino man yun, Madam, kayo po bang may pirma nito? Wala pong ganun . Ngayon, kung tatalikuran po ng abogado na yon ang kanyang pirma, ako na po mismo ang magdidirect ng prosecution sa kanya para ma-disbar siya. Sapagkat ginagamit po niya yung opisina na yon. Pakita po ba natin, pwede po nating ipakita yung opisina, ayan po yung kanyang lugar. Ang opisina po niya ay sa Ermita, ngunit yan po ay ginagamit niyang address. Ayan po makikita ninyo. Bahay niya na. Opisina niya pa, anak ng tinapay. 24/7 na notaryo. Po, 7-Eleven yan. We accept all kinds of affidavit. 24/7 notary public. Ano to 7-Eleven? Ha? Ano?
Ano to, mini-stop? Grocery ka ba? Pucha yan, kahit tumatai ka, pag may kumatok sa'yo, magpapanotaryo. Sinong gunggong ang magpapanotaryo ng madaling araw? At alam mong bogus talaga eh. O, hindi ba? 24/7 na notary public? Puchang inang yan. Ano yung buong buhay mo nandiyan ka? Hindi ka nagbabakasyon? O pag sinabi mo 24/7, 24 oras, 7 days a week, okay man sana sinabi mo dyan, 12 hours by 5. O, di ba? O, di ba? Mag-start ka ng 7, magsasara kang 7, 5 beses linggo lang. 24 oras, 7 araw, walang tulugan. Ano kasi Kuya Germs? Tangina nyo. Tatangan nyo talaga. Mga hayop kayo. Si Rodante Marcoleta, sisiraan nyo. Tapos tatanungin ng mga bobong media si Marcoleta tungkol dun sa asawa niya, kalinaw-linaw ng independent director. Wala siyang koneksyon sa kumpanya. Siya ay tumatayong consultant for check and balances para maprotektahan yung mga investors tsaka yung mga shareholders. Tanga. Kahit sino pwedeng kumuha ng insurance sa kahit kaninong insurance. Oo, kahit sino yan. Walang pinipili. Walang hiya kayo talaga, oh. Notary Public 24/7. Ibig nyo sabihin, nandyan at hindi na natutulog yung abogado na yan. Sigurado meron siyang tao dyan na pumipirma. At ginagaya na lamang nung kanyang staff o secretary yung pirma niya. Ganyan po palagi. Kalakaran. Kalakaran, ngunit hindi tama. Sapagkat sa batas po ng notaryo, kailangan nakaharap po yung magnunotaryo sa nagpapanotaryo. Bakit po niya ngayon sinabi na hindi niya pirma yon? Marang hindi niya pirma. Ngunit, tinayaan niya kung sino man ang taong yon na ipirma yung dokumento. At pinapayagan ngayon. Yun ang yari siya doon. Magkano binayad sa'yo, attorney? Yari ka. Tayang ina, madidisbar ka. Oh, baka susunod. Ano na yan? Ang bahay mo, clinic na yan. Baka nag-check up ka na sa susunod. Kagaya po ng nasabi ko, naging academic na po yung notaryo. Sapagkat ang tao ay tumayo sa ating kapulungan. Binasa niya yung kanyang statement. Yung mga bayarang media nga po, sinasabi pa kino-coach ko pa Bakit ko po siya sinabihan na dahan-dahan siya? Dahil po nung panahon na binabasa niya na yung kanyang statement, sinusundan po namin yung kanyang binabasa. Binigyan ko po ng kopya ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Binigyan ko ng kopya ang ating Senate President at yung aking katabi si Senator Gatchalian dahil 4 lamang pong original ang meron kami. Yung binabasa pala niya ay Xerox copy kaya may naputol sa baba. Gusto ko lamang pong ma-record ng totohanan. Dahil doon sa umpisa po niya, merong isang linya po siyang nalaktawan. Alam po ito ng mga kasama natin na sinusundan po habang binabasa namin. Doon sa pangalawa po, 2 linya naman po ang Si Rimulya nga binibigyan pa ng papeles Si Rimulya nga dadalhin niya yung witness sa opisina. Pagbalik ng Senado, may supplemental May supplemental tawag dito, affidavit na. Ibig sabihin, nadagdagan na yung original Oh, yun ang illegal. Mantakin mo, nanumpa siya diyan sa Senado. Ito yung ito yung aking affidavit, bibigay ko sa inyo. Yan yung katotohanan. Tapos dadalhin sa DOJ, pagbalik may dagdag na. Pagbalik galing DOJ, may bago na siyang statement. Oh. Pag ganyan, pwede kang mag-isip na ang DOJ nagbibigay ng script sa mga testigo. Yari tayo pag ganyan. Talaga to si Boying, illegal na tao talaga to, no? Alaktawan niya. Kaya gusto ko lamang pong maging maayos ang pagre-record ng kanyang statement. Ano po sabi ng mga bayarang media? Hindi ko naman po nila lahat. Kaya ako po hindi nagpapa-interview sa kanila Alam ko po ang karakter ng ating media ngayon. Nakakaawa na po ang kalagayan. Binanggit na po ng dating Senate President ang nangyari do sa statement ni Diskaya. Siya ang kauna-unahang
nagbigay ng statement na kung saan binanggit ang 17 congressmen. Ngunit, nakakapagtaka. Hindi na po natin tinutuntun yung 17 na yon. Kagaya na nga sinabi ng Senate President, napupunta na, natutuon na yung pagtuntun sa mga kasama natin dito. Bakit po? Natatakot ba tayo kay Martin Romualdez? Siguro po, yung iba sa inyo natatakot. Ginoong Pangulo, naghalo na po ang balat sa tinalupan. Bakit po? Ngayon ko lamang po nakita sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Nandun po yung Justice Secretary. Hindi pa po natin natatapos na pagtatanungin yung respondent, yung resource person, na tayo po ang merong legal and physical custody. Hindi ko maintindihan kung bakit dadalhin niya sa kanyang opisina at pagbalik niya, meron na siyang supplemental affidavit. Ano po ba itong nangyayari sa atin? Meron na ba tayong alituntunin? Meron na ba tayong agreement sa pagitan ng DOJ at ang pag-imbestigang ginagawa natin sa Blue Ribbon Committee? Hindi ko na po maintindihan kung ang Blue Ribbon Committee is the investigative arm of the Department of Justice. Ang sabi ko po nung nasa ikalimang pagdinig pa lang tayo, sapagkat nakikita ko na po ito, kaya po naghangad pa ako sa ating chairman no na sana'y paraanin niya ako, meron lang akong gustong isang guni muna at pag-usapan sana muna. Hindi naman po ako nabigyan ng pagkakataon kaya nagkaroon pa po ng konting sagutan doon. Ito po yung gusto ko sanang ayusin muna, pag-usapan muna natin. Lalong-lalo na po ang kaugnayan natin sa bagong tatag na ICI, Independent Commission on Infrastructure. Ano po bang ugnayan natin dito? Hindi po ba tayo mag-uusap muna? Hindi ba tayo gagawa ng regulasyon muna? Meron po tayong mga doktrinang isinasaalang-alang. Nasaan na po ang institutional boundaries? Nasaan na po ang separation of powers? Nasaan na po ang system of checks and balances? Di ba natin isasaalang-alang ito? Dadalawang tao lamang po ba ang mamamagitan sa pagitan ng mga institusyon na ito? At mawawala na po kami sa picture? Are we supposed to be kept in the dark, Mr. President? Yung po, kung mo ba sinabi ng ICI na isa sa kanilang mga poder, kapag ka nag-request po sila, makakakuha sila ng impormasyon sa House of Representatives, sa Senate, sa Korte, sa Sandigang Bayan, at kahit sinong otoridad. Ibig ba sabihin wala na tayong opsyon na tumanggi? Kailangan po natin pag-usapan muna yun. Ang nangyayari po sabog-sabog na po eh. Baka nga yun ang isang dahilan kung bakit nag-resign po yung advisor na si Mayor Magalong ng Baguio. Yung pong mga pasaring, ito po yung nakakapagbigay sa atin ng hindi naman kailangang pag-aaway-away o pag-aalitan. Hindi po maganda sa ating panig ito. Tingnan lamang po natin yung interview sa DCMM ng ating kasamahan, chairman ng Blue Ribbon Committee, ng mga host ay si Victoria Tulad at si Christian Yosores noong September 28, 2025. Ang tanong po nila, ilang hearings pa ang nakikita ninyong gagawin ninyo? Ang sagot po ng ating kasama, Senator Lacson, yun ang hindi ko pa masabi. Dahil kung may bagong lumalabas na mga testigo at masustansya yung sasabihin, meron pang mga kakulangan na dapat na mapunuan, magtawag tayo ng pagdinig. Tama naman po yun. Pero ito pong pangalawang saknong, ang sabi po, pero kung paulit-ulit lang at masa-sidetrack o kaya palihis yung direksyon ng inquiry, yun ang i-assess namin kasi medyo lumihis na. Ano po yung lumihis? September 28, dito lumabas si Master Sergeant Orly Gutesa. Lumihis po ba o dumiretso? Mula kay Saldico, ikinonekta po niya kay Martin Romualdez. Sa akin palagay, dumiretso po, hindi tayo lumihis. Pagkatapos tinanong pa po,
Do you think po, coach po si Gutesa? At iba pong observation baka si Senator Rodante Marcoleta dahil parang sinabihan siya nung nagbabasa siya. O nalimutan mo, balikan mo itong paragraph na ito. Naipaliwanag ko na po kung bakit ko lamang sa sinansala at sinabi kong balikan mo sapagkat meron nga po siyang nalalaktawan base po sa sinusundan namin na binabasa niya na dokumento. Ang sagot po ni Senador Lacson, medyo natawa pa nga siya, kayo nang humusga sa lahat ng yan, eh tayo nag-viral na. Siguro, ang sasabihin ko na lang, yung hula nyo, yun ang hula ko. O hula ko, hula nyo. Parang, your guess is as good as mine. Hindi po maganda yung inference eh. Parang ang lumilitaw, kinots ko eh. Bilang isang abogado, magmula po nung ako'y maging abogado, inisip, hindi ko po ginawa yung mga bagay na ito. Komisar nga ako eh. Hindi na abogado, sila pa yung nagsasabi eh. Katulad po ni Saldico. Ang sabi ko lang naman po eh, matunog na yung pangalan niya. Napakaraming sources na nagsasabi, kumukonekta kay Saldico, pwede ba natin siyang imbitahin? Ang sabi po, eh hindi na raw siya imbitahin because of interparliamentary courtesy. Ang sabi ko po, ang interparliamentary courtesy hindi po nalalabag kung iimbitahin lang siya. Halimbawa, invitation letter lang. Nagawa ko po yun kay Congressman Toby Chanco. Voluntaryo po yun eh. Kung darating siya, salamat. Kung hindi siya darating, okay lang. Ngunit, ang pinag-uusapan natin ay problemang kasangkot na po ang kinabukasan ng ating bansa. Sasabihin ba natin interparliamentary courtesy? Nakikinig po ang buong bayan. Tatakpan po ba natin ang dahil sa interparliamentary courtesy? Nakasulat po ba sa bato yun? Absolute po ba yun? Yun po yung aking ikinasasama ng loob eh. Hindi po tayo dapat mag-away-away. Iisa po ang ating layunin. Ang ating bansa ang pinaka-importante sa ating lahat. Bakit po kinakailangang ilihis natin? Bakit po tayo gagawa ng paraan para pagtakpan po natin ang hindi dapat pagtakpan? Ginoong Pangulo, ngayon po'y masasabi ko, si Master Sergeant Orly Gutesa ay mas credible pa po kaysa sa marami sa atin dito sa kapulungan ito. Si Master Sergeant Orly Gutesa, mas matapang kaysa sa mas marami dito sa ating kapulungan. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Huli. Ayan, alam ko napanood yun na yan pero ipinlay ko pa din kasi napakahusay at para ma-reactionan din natin. Ito yung sinasabi natin na mga bagitong senador pero alam mo na talagang magtatrabaho para sa bayang Pilipinas. Ginagawa nila yung kanilang trabaho, hindi nila nire-railroad, hindi pansariling interes. O katulad ng sinasabi ko, si Panfilo Lacson, nag-privilege speech. Sinabi niya, ganito, ganyan, mga ganito, congressman, 69, 67. O ngayon, kahit isang congressman, wala siyang pinapangalanan yung OGAG na yan. O di ba? O tapos si Tito Soto, akala mo kagaling-galing. O kita mo, ilang beses nang nilalampaso ni Marcoleta. Sasabihin nila na hindi nakanotaryo. Eh kalinaw-linaw, mga abogado na nagsasabi, mga dating senador. Sumumpa under oath So wala na yung notaryo. Wala na yung notaryo. The notary is just making the document public. Pero kumbaga ifina-file lang yun, kino-compile lang yun. At meron ng ginagawa lang siyang public record. Yan pong hearing, kaya nga nyo, kinukuha yung detalye nyo. Ang tawag dyan, di ba meron kayong records, di ba nire-record nyo yung mga sinasabi, may date and I quote, may mga ganun kayo, di ba? Kasi nga under oath sumumpa siya na ako'y magsasabi ng totoo at pawang katotohanan lamang. Mas matindi yun kaysa sa notaryo. Secondary na lang yung notary. Pinanotaryo lang yun ni Marcoleta. Kasi nga si Marcoleta dumadaan sa proseso. Sabi niya, kailangan mong sumpanumpaan yan sa isang abogado. Yang mga sinasabi mo. O panumpaan mo doon, tapos pagdating doon, nanumpa rin naman siya sa Senado. At sinabi naman niya, vital yung mga information and all. Bakit hindi na lang nila kumbinsihin etong si Orly
na magpakita ng mga ebidensya at magsabi pa kung ano pa yung mga nalalaman niya at para mas lumakas yung kanyang testimonya, yung mga dati niyang kasamahan ay kumbinsihin niya na magsalita na rin. Dapat ganun eh. Ang problema po, kung sino yung nagsusumbong, nagsasabi ng mga pangalan, siya yung dinidimanda. Yung mga isinusumbong, malaya. Mga hayop. Anyways, maraming salamat sa inyong panonood. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na vlog. Panatilihin po naka-like, mag-subscribe, mag-share at mag-comment po para makita ng mga kinauukulan na kayo po ay mga totoong tao at hindi kayo mga troll. Okay, salamat po. Magandang hapon, umaga, tanghali, gabi. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutuwa.